Ang kwentong ito ay mula sa ating tagapakinig na si Ramon Olivia. Kwento ito ng kapitbahay nila. Nangyari noong 1984 sa lugar ng Buwak, Marinduque. Kasalukuyang naninirahan ng sender nating ito sa lugar ng Mabalacat, Pampanga. At dito nga, mayroon siyang kapitbahay na naging matalik din niyang kaibigan na ang pangalan ay Joaquin. 62 na ang edad ni Manong Joaquin ngayon. Tubong Marinduque talaga siya at lumuwas lang siya ng Maynila nang dahil sa may kakaibang pangyayari sa kanya na kailangan niyang takasan noon. 22 taon na ang edad ni Manong Joaquin nung nasabing taon at ang pinagkakaabalahan niya nung panahon na to, siya lang naman ang kumukolekta ng mga bayad para sa tubig ng mga naninirahan doon. Ibig sabihin, sa gobyerno siya nagtatrabaho. At isang araw nga, nautusan siyang magpunta sa isang baryo dahil may residente doon na halos 2 buwan nang hindi nakakabayad ng tubig. Kaya ang gagawin niya, kailangan niyang putulin ang linya na yun at ibabalik na lang kapag nakabayad na ang nasabing residente. Siya at may isa pa siyang kasama ang nagtungo sa lugar na yun. Agad naman nilang nahanap ang bahay, kaya naman agad nilang sinimula ng trabaho nila. Pero habang nasa gitna sila ng pagtatrabaho, biglang lumabas ang mag-asawang may-ari ng bahay at doon ay agad silang pinagtulakan. Siyempre nagalit nun si Joaquin. Ikaw ba naman? Ginagawa mo lang ang trabaho mo pero ganun pa ang gagawin sa'yo. Kaya nung nakailang tulak na yung lalaki sa kanya, ginantihan na din niya ito ng tulak. At doon nga ay aksidenteng natumba yung lalaki at tumama ang ulo nito sa malaking bato. Nung nakita ni Joaquin na duguan at wala nang malay yung lalaki, nataranta siya. Kaya agad niyang nilisan ang lugar na yun. Pero ang masama pa, pagdating niya sa opisina nila, naunahan na pala siya ng pamilyang yun na magsumbong sa departamento nila. Kaya naman pagdating niya ng opisina, agad niyang nalaman na namatay pala yung lalaking yun dulot ng pagkakabagok ng ulo nito. Pinayuhan siya ng mga nakakataas sa kanya na mainam na sumuko na lang siya. Malalaman at malalaman naman bandang huli kung siya ba ay may kasalanan o wala. Doon nga ay diretso siyang nakulong dahil sa asuntong kinakaharap niya. Lumipas pa ang mga buwan. Nanatili lang talaga siya sa loob ng kulungan. Pero isang araw, makalipas ang 9 na buwan na pagkakakulong niya, nagulat na lang siya nung bigla na lang siyang pinalaya mula sa pagkakakulong. Kaya naman nagtaka siya kung bakit pinakawalan na siya. Ano yun? Napatunayan bang wala talaga siyang kasalanan? Pero nung tinanong niya sa mga kapulisan ang dahilan, ang sagot ng mga to, inurong na daw ng pamilyang yon ang kaso laban sa kanya. Kaya naman magmula ng araw na yon, walang mapaglagyan ng kasiyahan niya. Pero ang hindi niya alam, umpisa pa lang pala ito ng matinding kalbaryo niya sa buhay. Ilang araw pa lang magmula nang makalaya siya. Gawa nga ng palagi lang siyang nasa bahay, pansin niya ang 3 matandang babae na nakabelong itim ang padaan-daan sa tapat ng bahay nila. Yun bang umaga pa lang dadaan na ang mga yun. Makalipas ang 2 oras, dadaan uli hanggang tumungtong ang tanghali at saka lang mawawala ang mga to. Bukod pa dun,
May mga hawak pa ang mga yon na kung anong bagay at tila nagpapasyon din dahil para bang nagdadasal ang mga yon habang naglalakad. Hindi na lang yon pinansin ni Joaquin. Gawa nga ng matagal nga siyang nawala doon. Inakala niya na may kung anong aktibidad sa simbahan ang nagaganap. Ilang araw din niyang nakikitang nagpapabalik-balik ang mga yon sa lugar nila. Ang nakapagtataka pa, tuwing ituturo niya yon sa nakababata niyang kapatid na babae o maging sa mga magulang niya, agad namang nawawala ang mga yon. Kung minsan, hinahabol pa niya yon para tignan kung nasaan na pero nawawala talaga. Makalipas ang 5 araw magmula nung una niyang makita ang mga yon, hindi na muling dumaan pa ang mga yon sa tapat ng bahay nila. Pero yung araw din na yon, tandang-tanda pa niya. Yun din ang araw kung kailan unang nagkasakit ang kapatid niyang babae. Nagkaroon ito ng mga butlig sa katawan. At maghapon nga lang ang lumipas, naging parang mamaso na ang mga to. Yun bang maliliit na butlig tapos magkakatabi? Kumbaga parang buni. Pero yung sa kapatid niya, tila may mga tubig na lumalabas dito. Akala nila noon may nakain lang na hindi maganda itong kapatid niya. Pero pagsapit ng gabi, doon na nilagnat ng napakataas ang kapatid niya hanggang sa nagdeliryo na ito. Hindi nila alam kung bakit nagkakagano ng kapatid niya. Wala naman sinayang na oras ang mga to at agad nilang dinala to sa pagamutan. Pero sa kasamaang palad, bago pa man nila marating ang pagamutan, pumanaw na nga ang kapatid niya. Hindi nila alam kung bakit ganun kabilis ang mga pangyayari. Ang lakas pa nito kaninang umaga. Pero pagdating ng gabi, bakit biglaan itong namatay? Inalam pa din nila kung ano ang naging sanhi ng pagpanaw ng kapatid niya. Ayon sa doktor na tumingin dito, may nakita silang mga paso sa katawan ng kapatid niya. Pero ang mas nakapagtataka, kung ano ang mga paso nito sa labas ng balat, may mga ganun din ito pagdating sa pinakaloob ng balat niya. Yun bang parang kabilaan? Wala naman siyang magagawa kundi tanggapin ang nangyari. Kahit na malaking katanungan ang naging sakit ng kapatid niya, pinilit pa din niyang harapin yun. Pero ang problema, yung mga magulang ni Joaquin, hindi matanggap ang nangyari. At kitang-kita sa mga to na labis silang naapektuhan. Hindi makausap ng maayos ang mga to at palagi pang tulala. Kaya naman yun din ang pinapangamba ni Joaquin dahil inaalala niya na baka magkasakit naman ang mga to dahil sa sobrang kalungkutan. Matapos nga ang libing ng kapatid niya, ramdam ang lungkot sa kahit na anong parte ng bahay nila. Ang magulang niya, madalas ay nakakulong lang sa kwarto, kaya naman siya na ang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay. Pero isang gabi, habang nagpapahinga siya, hindi niya makakalimutan ang kalabog na narinig niya mula sa kwarto ng mga magulang niya. Nung araw na yon madalang lang niyang nakita ang dalawang to. Nung umagahan at tanghalian lang. Matapos yun, hindi na niya alam ang nangyayari sa mga to. Gawa nga ng palagi itong nagkukulong sa kwarto nila. Kaya naman sa takot niya, dali-dali niyang tinungo ang mga magulang niya. At doon, hindi siya makapaniwala nang makita niyang sabay na nanginginig ang katawan ng mga magulang niya. Pilit niyang pinipigilan ang mga yon pero wala siyang nagawa. Humingi kaagad siya ng tulong sa kapitbahay nila upang magpatulong na dalhin sa pagamutan ng magulang niya. Mabilis naman nilang naitakbo ang magulang niya
Sa tulong na din ng kapitbahay nilang si Manong Timo. Pero habang nasa daan ang mga to, kita ni Joaquin ang biglang paghinga ng malalim ng magulang niya. Matapos yun, bumagsak na lang ang mga kamay ng mga to. Indikasyon naman na wala na silang buhay. Doon nga ay nagwala na si Joaquin habang binabaybay nila ang daan patungong pagamutan. Sa loob ng 1 buwan, 3 pamilya niya ang biglaang pumanaw sa di malamang dahilan. Habang nagdadalamhati siya sa loob ng sasakyan, may napansin namang kakaiba si Manong Timo sa katawan ng mga magulang ni Joaquin. Gawa nang namatay ang 2 to ng dilat. Kita niya ang mata ng mga to na namumula. Bukod pa doon, napansin din ni Mang Timo ang mga paa ng mga to na nagbibitak-bitak. Para sa kanya, hindi normal na pagkamatay lang ang nangyari sa mga to. Gawa nang nagmula siya sa lahi ng mga manggagamot. Kaya ang masasabi niya dito, namatay ang mga to dahil sa kulam. Pero hindi na lang niya muna binanggit yun kay Joaquin. Alam niyang gulong-gulo pa ang utak nito, kaya ayaw na muna niyang sabayan pa. Pagdating na nila ng pagamutan, idineklara ng doktor na tumingin sa mga to na ang sanhi ng pagkamatay ng mga magulang niya natural lang na naubusan ng tubig sa katawan. Na bagay naman na pinaniwalaan kaagad ni Joaquin, gawa ng palagi ngang nakakulong ang magulang niya. Pangatlong araw na ng burol ng mga magulang niya. Medyo payapa naman ang lahat. Pero yung araw na yun, muli niyang nakita yung 3 matandang babae na nakabelong itim na naglalakad sa tapat ng bahay nila. Wala namang kakaiba sa mga ikinikilos ng mga yon. Ang hindi niya alam, napansin din pala yun ni Mang Timo na nooy nandun din sa burol na yon. Nung nakalayo na nga yung 3 matanda, agad naman siyang hinatak ni Mang Timo at doon, tinanong siya nito ng, "Joaquin, umamin ka. May ginawa ka bang masama sa kapwa mo?" Sagot naman ni Joaquin, "Masama? Wala ho. Mula nang makalaya ako, andito na lang ako sa bahay. Bakit ho ba?" Tanong uli ni Mang Timo. "Makalaya? Oo nga pala. Bakit nga pala mabilis ang paglaya mo?" Sagot naman uli ni Joaquin, sabi sa akin, hindi na daw tinuloy yung reklamo laban sa akin." Tanong naman uli ni Mang Timo, "Inalam mo ba kung bakit? Tsaka, alam mo ba kung ano ang pagkatao ng pamilyang yun? Tatapatin na kita, Joaquin. Nung gabing pumanaw ang magulang mo, may kutob ako na hindi normal ang pagkamatay nila. May mga indikasyon akong nakita na ang magulang mo kinulam. Kilala mo ba yung 3 dumaan kanina dito?" Sagot naman ni Joaquin, "Hindi nga po eh. Pero alam nyo, bago mamatay ang kapatid ko, panay na ang daan ng mga yan dito. Bakit po ba?" Sagot ni Mang Timo, "Iyo, hindi ako manggagamot. Pero alam ko kung ang tao ay kinukulam o hindi. Isa pa, yung 3 matanda na yan. Sa tingin ko, pamilya yan nung nadisgrasya mo. Ramdam ko sa 3 yan ang napakalakas na kapangyarihan mula sa dilim. Kaya sa pakiwari ko, yung mga yan ang dahilan ng pagkamatay ng pamilya mo. Matataas na antas na mangkukulam ang mga yan. Joaquin, iniisa-isa kayo ng mga mangkukulam na yan. Pero para makasiguro tayo, ipapatawag ko ang tiyuhin kong manggagamot." Wala naman siyang kaide-ideya sa mga sinasabing yun ni Mang Timo. Pero kita niya ang seryosong itsura nito.
Kaya alam niyang hindi ito nagbibiro. Kinabukasan nga, bago magdilim, bumalik na si Mang Timo kay Joaquin, kasama ang tiyuhin nito na nooy may katandaan na din. Alam niya na ito yung manggagamot na sinasabi ni Mang Timo. Pero isa pang dahilan kung bakit niya nasabing manggagamot to, dahil sa mga kwintas na suot nito na tila mga agimat at mutya. Doon ay agad na tinignan ng manggagamot ang kabaong ng magulang niya. Ika ng manggagamot. Kinulam nga ito ah. Kawawa naman to. Pinahirapan ng kaluluwa bago kunin. Iho, nabanggit sa akin ni Timo na may 3 matandang babae ang nagpapadaan-daan dito. Alam mo ba yung 3 yon ang pinuno ng mga mangkukulam dito? At kaya nagpapadaan-daan dito ang mga yon. Tinataniman na kayo upang madali nila kayong mapasok. Napag-alaman ko din na bukod sa magulang mo nauna nang namatay ang kapatid mo. Ay iba na yan. Inuunti-unti kayong pamilya hanggang sa ikaw na ang isunod nila. Matataas na talaga ang antas ng kakayahan ng mga yan. Pero wag kang mag-alala. Tutulungan kita. Akala ko pa man din ay tinalikuran na ng 3 yan ang masamang ginagawa nila. Ito na nga siguro ang tamang panahon upang putulin na ang kasamaan ng mga yan. Ay, eto na naman ako. Sasabak na naman. Iho, maaari bang makagamit ng kwarto nyo? Kailangan ko ng tahimik na lugar at walang ibang tao. Wala naman nang magagawa pa si Joaquin kundi magtiwala na lang sa manggagamot. Wala na din naman ang mga magulang niya kaya ano pang ikinatatakot niya. Doon nga ay iniwan na ni Mang Timo at Joaquin ang manggagamot na nooy nasa loob na ng kwarto. Inasikaso na lang muna niya yung mga taong nakikiramay dahil marami-rami ding mga tao ang dumating nung gabing yun. Habang nasa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang tinawag ng manggagamot at agad siyang pinapupunta sa kwarto. Pagpasok pa lang niya, kita niya ang mga kwintas ng manggagamot na nagkalat sa sahig kasabay ng mga nakasinding kandila. Dito nga ay sinabihan siya ng manggagamot ng, "Tapos na ang paghahanda ko. Kaya iho, kailangan kita dito upang makita mo kung ano talaga ang nangyayari. Pero ito ang tatandaan mo. Kung ano man ang makikita mo, huwag kang panghihinaan ng loob at magtiwala ka lang sa akin." Tumango naman si Joaquin at agad namang sinimulan ng manggagamot ang gagawin niya. Umupo siya nun sa tabi ng manggagamot at saka pinahawak sa kanya ang isang kwintas na gawa sa bakal. Nag-orasyon ang manggagamot na to habang pinapanood siya ni Joaquin. Maya-maya pa, laking gulat na lang niya na may 3 anino ang bigla na lang lumitaw sa harapan nila. Kaya naman napakapit siya nun sa manggagamot dahil sa takot. Ang sabi naman ng manggagamot, "Huwag kang matakot. Kakampi natin ang mga yan. Yan ang mga tutulong sa atin upang harapin ang mga mangkukulam na yon. Pero iyo, may inutusan na ako kanina upang alamin ang kinaroroonan ng mga mangkukulam na yon. At dito ko napag-alaman na hawak pa din pala ng mga yon ang kaluluwa ng mga magulang mo, maging ang kapatid mo. Pero pinapangako ko iyo, gagawin ko ang lahat upang mabawi ko ang mga kaluluwa nila. Ngayon, wala tayong ibang gagawin kundi antayin makabalik itong mga kaibigan natin." Iniangat ng manggagamot ang kanang kamay niya at pagkumpas niya, agad na naglaho yung 3 anino na yun. Nung wala na yung mga aninong yun, itaimtim namang nag-orasyon ng manggagamot.
Ilang minuto ding pinapakiramdaman ni Joaquin ang mga nangyayari nang biglang humangin ng napakalamig na siya namang ipinagtaka niya dahil saradong-sarado yung kwarto na yun. Saan naman dadaan yung hangin na yun? Maya-maya pa, lumitaw na lang bigla ang 3 anino na inutusan ng manggagamot. Pero sa pagkakataon na yun, hindi siya pwedeng magkamali. Nung makita niya ang mga kaluluwa ng mga magulang at kapatid niya na bitbit ng mga anino na to. Sa pagkakataon na yun, doon niya muling nasilayan ang ngiti ng mga to na animoy nakatakas sa matinding pagpapahirap. Ika naman ng manggagamot. Tagumpay tayo. Nabawi natin ang mga kaluluwa ng pamilya mo sa kamay ng mga mangkukulam na yon. Tanong naman kaagad ni Joaquin kung ano ang nangyari sa mga mangkukulam na yon. Sagot naman ng matanda. Paumanhin iyo. Sinubukan ng mga kaibigan natin na pati kaluluwa ng mga mangkukulam na yon ay kuhanin nila. Pero sadyang malalakas talaga ang mga yon. Kaya naman minabuti na lang nila. Nabawiin na lang ang kaluluwa ng pamilya mo. Pero iyo, alam kong hindi papayag ang mga yon sa ganun-ganun lang. Alam nilang humingi ka ng tulong sa manggagamot. Kaya naman lahat ng paraan ay gagawin nila upang mapatay ka. O di naman kaya, ako. Kaya para makasiguro tayo, bibigyan kita ng proteksyon upang hindi ka na nila matuntun pa. Pero kailangan mong lisanin ang lugar na to dahil habang nandito ka, hindi kita kayang protektahan sa lahat ng pagkakataon. Kaya mainam na pagkalibing ng magulang mo, magpakalayo-layo ka na upang wala nang mangyari pa sa'yo. Ako nang bahala dito. Uunahin ko yung pamilyang nakaaway mo na siyang punot dulo ng lahat ng to. Pero sa ngayon, ipagpasalamat na lang natin na nabawi natin ang kaluluwa ng pamilya mo. Nang sa gayon, makakatawid na ang mga to sa dapat nilang paroroonan. Sinunod naman ni Joaquin ang payo nitong manggagamot. Pagkalibing ng magulang niya, agad siyang nagpunta ng Cebu at di nga naglaon ay nakarating din siya ng Maynila. Magmula nga noon hindi na siya bumalik pa sa bayan nila. Wala na din siyang balita kung ano na ang nangyari sa mga mangkukulam at maging sa manggagamot. Kahit mahirap ay pinilit niyang magpakatatag hanggang sa nagkaroon siya ng nobya sa Maynila. At ito ang naging dahilan upang mapawi ang dinadala niyang kalungkutan. Malaki naman ang pasasalamat ni Joaquin kay Mang Timo at sa manggagamot. Dahil kung hindi siya tinulungan ng mga to, hindi niya maliligtasan ang tangkang pagkuha ng kaluluwa niya. Ayun ayos. Grabe, napaka-brutal naman itong mangkukulam na to. Talagang inubos yung pamilya ni Joaquin. Tsaka wala naman siyang kasalanan nung una, di ba? Siya pa nga tong unang tinulak. Ang hirap sa ibang tao. Siya na ang may kasalanan. Siya pa ang galit. Pero pasalamat na lang at naligtasan niya ang kamatayan. Yun lang muna. Bago ko tapusin ang kwento, magpapasalamat muna ako sa mga lahing babaylan members ko na sila Ma'am Michelle Cedron, Ma'am Roslyn Arante, Ma'am Yen de la Peña, Ma'am April Harencio, Ma'am Baby Saralyn Armado, Bathala Adventure PH. YouTube channel po ito, kaya tulungan po natin siya. Ma'am Aubrey Delgado, Ominous Cookie. Subscribe din kayo dito Magaling na horror narrator to, kaya sana tulungan natin siyang maka 1K subscriber.
kabilugan ng Buwan Horror TV. Subscribe din kayo dito. Ito yung mga bago nating horror narrator. Kaya tulungan din natin siya. At sa 2 punong babaylan members ko na sila Sir John Gutang at kay Ma'am Josephine Juanite Rubielos. Shoutout ko na din yung mga mahal kong tagapakinig na sila Teddy Tabios at kay CJ Kyle Refuerzo. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.